Magandang hapon mga kasaka. Bali, kung babalikan niyo yung last video natin, meron tayong isang solar panel na hindi natin na kasama sa string. Kasi yun ay 2 series and 2 parallel yung ginawa natin dun sa isang array natin ng ating PV or solar panel. Kasi nga, sobra na tayo sa tinatawag na BOC. So para hindi sumobra at magamit natin yun, umorder tayo ng 20 amperes na MPPT SRNE na solar charge controller. So ito yung maging charge controller ng ating isang 330 watts na solar panel. So 2,500 ang sa Shopee lang nabili. So ayan, samahan nyo ako mag-unbox. Meron siyang manual. Bali, meron nakalagay dito ML2420, tapos ML2430 at ML2440. Ito yung isa nating solar charge controller. Tapos itong bago natin nabili, ito ML2420. Ito yun, mas maliit siya. Ang package inclusion niya ay itong battery sensor. Ito yung kasama. Ito yung nagsesense ng temperature, battery temperature sensor. So ayan, kasama niya yan. At ito yung unit. So may manual dito. At ito ay installation guide. Ayan. So sabi dito, when installing a solar charge controller, make sure there is enough airflow through the cooling pin of the controller. Leave at space of at least 150 mm. Sabi niya, through conversion o convection, you install within a closed cabinet. Ensure reliable heat dissipation through the cabinet body. So yun. So ito yung mga installation guide, do's and don'ts na may kasama. Kasi sa luma namin walang kasama yun, walang kasamang ganito na installation guide bukod sa manual lang yung nakasama. So dito naman sa unit, appearance niya is ang cute, ang liit, halos malaki pa isang dangkal. Mamaya makikita nyo kung gaano kaliit siya compare dun sa ating ML40. So ayan, bali ang kanyang maximum pag 20, kasi 24 volt system kami mga kasaka. So 24 ang gagamitin natin. Sa 12 kasi hanggang 260 watts lang siya. Tapos ang kanyang BMP o yung maximum voltage na dapat hindi sobra sa 75 volts kung magsi-series ka. So dito naman ay palibas at nag-iisa lang yung ating solar charge controller na 330, pasok na pasok siya. So ang kanyang BMP nun ay nasa 33 lang yata, parang ganun. So pasok na sa minimum siya. Pasok pa siya sa minimum, hindi pa nga siya sumobra. So ayan. Bali dito ay ganun din, walang pinagkaiba sa ML40. EB plus and minus, battery plus and minus, and load plus and minus. So ayan, yan yung walang pinagkaiba. Meron din siyang RS232 at battery temperature. Ito nga yung kasama niyan. Yan, dito yung nilalagay. Tapos itong kwadradong to na parehaba ay ilalagay naman to sa battery para masense niya yung working temperature ng ating battery. So ayan, ito yung kasama ng tingnan natin kung napansin lang akong di maganda rito, parang nagde-deflect yung kanyang hindi, parang lang to, dumi lang. So ayan, maliit lang siya. So malaki din pala ang kanyang max load. Pwede ka mag-load dito ng up to 480 watts dito sa load side nya. So kung may 24 volts kayong pagaganahin dito, kaya niya ang 480 watts. So ang kagandahan nito, meron ako isang napansin dito mga kasaka.
Iba dun sa aking naka-install na existing na solar charge controller, kasi meron ako dun na ML4860 at ML2440 amperes. Ang wala sa kanya itong badge ng ito na SRNE. So ito yung nadagdag, ito yung nagpaganda sa kanya. Nagkaroon siya dito ng badge. Ayan. Yung kanilang pangalan. Sa akin kasi yung luma ko wala. Kaya ito yung nakita ko ditong bago. Ang liit lang. Pero tingnan natin. 300, ang laki-laki ng allowance. 330 watts, ang laki ng allowance, halos kalahati. Tingin ko naman tatagal to pagka yun lang ang kanyang i-handle na capacity ng wattage. So bakit ba MPPT ang lagi nating meron kasing dalawang solar charge controller na pwedeng gamitin, yung PWM, yung push modulation tracker ba, o hindi, nalimutan ko ang meaning noon. Pero ito kasing MPPT, ito yung maximum power point tracker. Natatrack ngayon yung pinaka-maximum na kayang pinakamalakas na yung wave ng harvesting ng solar. So ito yung hinahanap niya, yung tinatawag na algorithm. Hinahanap niya yung pinakamataas na harvest ng ating solar panel para maibigay niya yung pinaka-maximum rated ng solar panel. So ayun, kaya maganda ang MPPT, maximum power point tracker. Kaya mas prefer ko yung install yung ganito. Ayan, SRNE. So pangatlo na natin to na unit, isang ML4860 60 amperes, isang ML2440 na 40 amperes, at isang, ito na nga bago, isang ML2420. So ayan, kabit na natin ito mamaya. Ayan mga kasaka, bali makikita nyo may pagbabago dito sa ating setup. Dati kasi ito lang yung dalawa. Sabi nga ni Mrs. meron daw tatay, merong nanay, merong ate at kuya, merong kuya at ate. Ayan, nadagdagan na naman yung ating collection. So, pasensya na kayo kasi parang nagkaroon tayo dito ng pansit wiring. Kasi nga, hindi natin ayos kasi siguro banda-banda riyan. For the meantime, ganito muna yung wiring natin. Kasi mabilisan lang yung setup natin kahapon. Ayan. Tapos yung breaker niya nga, ayan, nakasabit lang. Pero, mounted naman yun na napaka-ayos. So, nakita nyo naman, working yung ating system. Kahit tayo nag-additional ng 20 amps na solar charge controller MPPT. So kita nyo dito mga kasaka, ito ay merong solar panel na 330 watts at tumaharvest siya ng 4.7 4.8, i-round out na natin yung 4.8 amperes at yan yung na-harvest niya, 4.8 amperes sa 330 watts solar panel. Ito naman ay 1,100 solar charge ang kanyang solar panel ang kanyang nakaload dito. Kaya ma-harvest siya ng 15 amperes o 15.6 amperes. So dito naman mayroon siya 19 amperes. Ito yung 2 series 2 parallel na 330 watts. So right now, meron tayong load na maliit lang. Bali rep lang ito at nakaluto na rin tayo sa rice cooker, iluto na kanina. So yan yung load natin sa ating inverter na SNAT. Ayan. So sabi nga dito sa SNAT natin, ang load ay hindi mag-clear. Sorry. Hindi mag-clear ang ating video. So nasa around 20% o 25% yung ating load. So ngayon pumapasok sa ating batteries ay 900. Yan yung binabang ko sa ating batteries, 932 watts. So ang kanyang amperes ay 33.8 amperes. So mula nung ating pagkabit ng battery, meron na tayong nailagay dito sa batteries na natin na 1,700 kilowatt hour
yung ating nailagay. So ito kasi yung pumapasok, monitoring ko to sa battery in. At itong isa, kung mapapansin nyo, 0 watt siya. Gumagana lang siya during na kinapos ang solar panel. Ito, sa tutulong to. Magkakaroon dito ng wattage. Mariread ko kung ilan yung kinakaing amperes at saka watts na lumalabas sa ating battery bank. So, simula nun, namomonitor ko. Simula nung pagkabili, ito yung nakain niya, 1,577 kilowatt hour. So ayan, makikita nyo mga kasaka, ay monitor natin. Binili ko to, siguro nasa 500 each. So 1,000 yan, dalawang yan. Malaking bagay kasi namomonitor ko yung labas-pasok sa battery. Kasi bakit natin kailangan yun? Kasi ang battery natin ay may tinatawag na life cycle. So ang battery natin ay nasa 6,000 cycle lang yung napakalaki, 6,000 cycle yung kaya niyang i-cycle. So 80% discharge. So right now, ayan, magbukas tayo ng electric fan, ay nabawasan yung ating pumapasok sa battery. Kita nyo, ayan, 888. So dito nadagdagan din yung ating load kasi nagano nga tayo ng electric fan. So ayan, mapapansin nyo dun sa 1,127 naging 100. So hindi mag-focus, naging 186 watts. So yan, 1.1 amperes ang ating load ngayon. So dito naman, kasi lately ko lang to na ikabit. So simula siguro mga nasa 3 to 4 months na ikabit ko to. Nag-consume tayo sa ating setup na to ng 367 kilowatt hour. So malaking pera na rin yan kung yan ay binili natin kay Meralco, no? So ayan, right now ay talagang working well ang ating solar setup. So nagpo-provide ng ating libreng kuryente dito sa ating off-grid living. Napakaganda talaga mag-solar. Kaya sa mga interesado, mga kasaka, just PM me sa aking Facebook account or mag-message lang kayo sa akin. Ayan, sa aking messenger. Ayan, comment lang kayo sa video to para malaman ko, sabihin nyo kung taga saan kayo, para malaman naman natin kung saan umabot yung ating video at ma-shout out na rin kayo sa mga susunod nating video. So keep safe, God bless po mga kasaka.